Scotty Thompson crashes the boards. RJ Abarrientos escapes the trap. Justin Brownlee scores! Kapit lang mga kaastig. Last 20 seconds, Barangay with possession. This is winning time. Assist! Sama-sama ang buong arena. Scotty inbounds. Abarrientos sets up the play. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo energy! Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Arena Plus. Sama-sama sa arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Chika sa Arena! Isang maganda at makulimlim na araw ng Biyernes, mga pangga. Ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner si Tita Cora. Eto na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talagang nga naman, eto na. Wag na natin patagalin pa dahil for sure, kaabang-abang na ang Game 5 mamayang gabi yan sa Smart Araneta Coliseum, kung saan nga naman tatapusin na nga ba ng TNT ang laban nila sa pagitan ng Rain or Shine, or makabawi kaya ang Rain or Shine sa pagkakatalo nilang muli last Wednesday sa MOA Arena against TNT. Last Wednesday kasi tuluyan ang nakuha ng TNT ang kanilang pangatlong pagkapanalo against Rain or Shine sa score na 108/92. Samantala naman, eto na ang ina-expect ng lahat. Sa pagitan naman ng Ginebra San Miguel at San Miguel Beerman, laro na nga, nilaro pa ulit. O, diba? Kung saan nga naman last Wednesday, in-anticipate na ng lahat. Na San Miguel nga naman ang magwawagi sa labanan nila ng Ginebra San Miguel. Tinalo ng San Miguel Beerman ang Ginebra San Miguel sa score na 107/82. Sabi nga nila, mamayang gabi, sisiguro, alam mo yun, for sure, Ginebra ang magwawagi. Na-anticipate na dahil sa dalawang koponan na ito, yung laro nga, nilaro-laro pa. At talaga na-anticipate na nga nila na, ayan, aabot sa Game 7 ang bakbakan. Bakbakan! Diba? Sa pagitan ng Ginebra San Miguel at San Miguel Beerman yan, hindi ba? Pero yun na nga, dahil nga talagang ito, kitang-kita naman na kung tatapusin na nga ba mamayang gabi ng TNT ang laban nila sa Rain or Shine, para medyo makapahinga-pahinga pa man din sila ng 2 games bago talaga magtungo sa finals, dahil puspusan ng TNT na makamit nila ang titulong Grand Slam para sa taong ito kung sakaling sila ang tatanghaling kampyon para sa All-Filipino Cup ng PBA. Samantala naman, related naman din sa PBA, talaga nga naman kahapon ay ginimbal. Paano ginimbal? Ganon. Oh!
Ganon. Ginimbal ng lahat ng ibahagi ng former PBA Ginebra team na si Paul Artadi ang kanyang karanasan nang siya ay nasa Europa nang mawala ang kanilang mga bagahe. Maski naman ako, maloloka ako, lalo pat kung nandun ang pinang-shopping ko, diba? Dahil nga, diba, nagkaroon kasi ng exhibition game. Etong sina Paul Artadi kasama nga ng kanyang kapwa manlalaro na si James Yap at ilan pang mga PBA players sa London, diba? Kung saan nga naman nagkaroon na tinatawag na PBA Moto Club, kung saan nga naman exhibition game, meet and greet with the PBA teams. Subalit ang ibang sa mga players daw ay umuwi na, samantala totong si Paul Artadi kasama niya ng kanyang asawa ay nagpaiwan pa. Yan ang napapala ng mga nagpaiwan-iwan. Diba sinabi na kasing mag-uwian na. Ngayon, nawala mga bagahe. Hindi. Charot-charot. Hindi, kasi nagpaiwan sila. Kasi sayang nga naman yung moment. Nandun na rin naman sila sa Europa, diba? Bakit hindi na pa nila i-explore yan? Total, minsanan lang din naman. Yun nga lang sa, alam mo yun, sa kamalas-malasan sa minsan ng trip na ito, minsan ding nawala ang lahat na kanilang bagahe. Kaya nga naman, hindi ba, nagsilbing babala at nagbigay babala ang former PBA star ng Ginebra team na si Paul Artadi na ngayon ay konsehal ng San Juan. O, diba, na mag-iingat po kayo lalo pat, diba, sa mga sa mga ibang lugar na kayo ay dadayo. Hindi naman yung porket masyado tayong kampante, ganyan. Parang nagdalawang isip na tuloy akong, alam mo, dumikit-dikit sa mga afam. Baka imbis na ako ang umangat ang buhay, ngumanga. Kala ko ba naman, di ba? Masasabihan akong angat Pinay, ganyan. Yung pala, nga Pinay. Sa kagustuhang magkaapama. Kaya nga naman mag-iingat pa rin, hindi ba? Magandang babala ito, hindi ba? Kung mga para naman din sa kanila, lalo pa kay Paul Artadi, na sabi nga niya is, pasalamat sila at hindi sila nasaktan mag-asawa. Ang gamit na ibabalik pero ang buhay hindi na. Diba na nakakaloka? At syempre sa iba pang balita, eto na, tumunga naman din tayo sa labanan ng Premier Volleyball League kung saan nga naman bukas magaganap po ang labanan dyan sa may Inares Center, Montalban, kung saan maglalaban-laban po sa alas 4 ng hapon ang Cherry Tigo versus Capital One at susundan yan ng 6:30 PM na laro ng Zeus Thunderbells versus Akari Chargers. Sa darating naman na linggo, July 6 sa Inares Center, Montalban pa din, maglalaban-laban din ang Akari versus Cherry Tigo, Capital One. Sila rin pala yun. Nakakaloka. Nagtuloy-tuloy, kumbaga tuloy-tuloy ang kanilang out of town na trips na yan. Kumbaga pagre-reach out sa iba't ibang mga lalawigan para maipaabot sa kanila ang mensahe na, alam mo yun, ang sports dapat fun lang. Diba, Tara? May pa ganong tagline. Yan po ang ating mga matutunghayan sa mundo ng PVL itong weekend na ito. Kasi last weekend, diba, nung unang week, nung nagbukas po ang preliminaries ng PVL, nag-start sila sa Ilocos Sur, sa Vigan. Tapos, last weekend, nasa Batangas. Ngayon naman, nasa Montalban ang PVL League, diba? Para naman kahit paano yung iba naman nilang mga fans na hindi makakaluwas, at least, diba, yung mga players at yung laro na ang dinadala sa inyong lugar. Keep it up, diba? Give them a clap-clap. Yung mga ganyan. Diba? Pero eto na, kung ikaw di naman talaga, dahil syempre, alam mo na, mama, ang panahon ngayon, diba? Medyo pabugso-bugso. Hindi na, tama na, nakakaloka yun. Diba? Pabugso-bugso at kung gusto mo lang din naman kumalma-kalma sa loob ng iyong tahanan habang ikaw yung umiinom ng mainit na kape, diba? Well, eto na. Kung wala ka pa naman ding Arena Plus app sa inyong mga cellphone, i-download na yan dahil bakit kanyo? Ito ang magpapabago ng paraan mo para mas maging kaastig-astiga ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Bakit kanyo? Dahil sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards not only 2024 but 2025. Diba? Talagang nga naman syempre, pag pinagkakatiwalaan talaga at talagang alam mo yun, legit, diba? Doon ka dapat pumunta, hindi kung saan-saan pa. Diba? Ito ang magpapabago ng paraan mo dahil sa paghahanap mo ng mga latest scores
news at mga events na mga inaabangan mong laro worldwide tulad na lang sa mundo ng PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball at maraming pang iba. Pwede mo ring masubaybayan ang lahat ng mga paborito mong laro gamit lang ang iyong mobile phone na alam mo yun na may Arena Plus app dahil meron na silang mobile application. Sabi nga ng Arena Plus, anytime, anywhere, all-in-one na. O, diba? Saan ka pa? Ang Arena Plus ay licensed sa Philippine Amusement Gaming Corporation of PAGCOR para masecure at masigurong legal at ligtas ang gaming environment ng ating mga user. Dahil dyan, sasabayan pa din yan ang ating mga official endorsers tulad na lang sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson at sa mundo ng NBA ang ating phenomenal film basketball star na si Jordan Clarkson. At sasamahan pa rin yan ng Ravenna family ang newest endorsers at added, diba, sa pamilya ng Arena Plus. Habang ini-enjoy natin ang mga laro ng mga paborito nating endorsers sa Arena Plus, pwede rin natin yan sabayan sa pakikinig ng official jingle na Halina sa Arena ng Arena Plus, performed by one and only Glock 9. Kaya nga naman, di ba? Ano pang iniintay nyo? Download na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone. Ang Arena Plus ay official sponsors ng PBA, PBL at Gilas Pilipinas. So download na ng Arena Plus app in App Store and Google Play, or you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports! Tandaan lang po natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun! Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. At diyan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya, sama-sama sa Arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Cheers, miss! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. Dahil ako naman ngayon ulit ay mag-isa. Oo, dahil ang tita niyong Cora, natuluyan ng magkasakit. Kasi ba naman, kasi nagkakaraoke kami, pinilit niyang abutin ng ang kanta ni Morissette Amon. Ayun, ang lalamunan. O, diba? Get well soon, Mare! Hindi ba? At syempre sa ngalan ng aking partner si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa. At eto na ang Baklita sa Woo! At talaga ang taas ng energy. Bakla ka ng taon, diba? Pag Biyernes. Diba? Hello pa rin po sa ating mga pangga na patuloy pa rin po nakatutok sa Energy FM Metro and Mega Manila. Sa magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa mga nakatutok via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course on YouTube channel, ang ating mga team replays, ang mga confidential fans. Wow! Confidential fans, diba? Dahil tayo-tayo lang yun diba? Kaya confidential. On YouTube channel, hello po sa inyong lahat sa mga kay Panig ng Mundo. Hello Philippines and hello world. Saan din kay Panig ng buong Pilipinas. Eto na ang chikahan na aking nasagap. Aba, nakakaloka. Aba, kalain nyo, nasagap ko lang, hindi ba? Dahil syempre, diba, tayo ay talagang chismosa by nature. Ating napag-alaman. Oy! Nasagap na chika via Kantar Media. Oh, wow! Talaga may official survey platforms. Platforms talaga. Ang dami nun. Dahil nga, syempre, di ba, na nakakaloka to the highest level, ay napag-alaman natin na ang Batang Quiapo ni Coco Martin ay muli daw palang, alam mo yun, pinatataob ang 4 na sangre na may hawak na brilyante. Diba? Sa latest survey result na inilabas ng Kantar Media last June 23 to 26, ay umani ng 24% na ratings ang Batang Quiapo against sa mga sangre. O, diba, na nakakaloka, na nagtamo lamang ng 16% sa rating. Not bad pa din. Diba? Kay 24 against 16, kaysa naman yung 24 tapos 3.
yun ang mas pangit, diba? At least ito, alis alam natin, 4 na brilyante niya, diba? 4 na brilyante ng mga sangre lumalaban. Partida, yung 4 pa lang na sangre lumalabas, wala pa yung inang reyna. Paano kapag yung may inang reyna na ang lumabas? Dala-dala yung malaking bato. Ganon. Bit-bit yung malaking bato at kakantahan si Tanggol na, Stone, tawag dito ay bato. Sa di kayo shabaw. Yun, diba? So, wag niyang antayin. Wag antayin ni Coco Martin na kumanta ang inang reyna. Baka wala na siyang magawa sa katatakbo sa buong Quiapo. Hindi ba? Pero para naman din sa sa pamunuan ng ABS-CBN at maging ng production ng FPJ Batang Quiapo, wala naman silang nakikitang masama doon. It's a healthy competition pa rin kahit papaano. Kumbaga, nagkakataon lang na nakakatapat sila ng programa, but it doesn't mean, diba, kiniklaim nila na hindi, kami ang number 1. Hindi, kami walang ganon. Walang ganon. Diba? Kumbaga para kay Coco Martin naman, ay very happy din naman siya kahit papaano sa nangyayari despite na nawalan sila ng prangkisa. Ang suporta pa rin ng taong bayan ay hindi tumitigil sa iba't ibang mga programa ng ABS-CBN at ng iba pa mga channels tulad na lang din ng diba, ng Kapuso Network, ng Kapatid Network, kasi wala naman talaga yan. Pero ang kilaro din ni Coco Martin kasi siya ay ma-corner. Wow! Hindi na mga otoridad. Oo, walang ma-corner siya ng ilan natin mga kapatid sa panunulat at syempre sa media nung katatapos lamang na 53rd Box Office Entertainment Award. Diba? Na kung saan nga naman tinanghal bilang popular TV program for primetime drama ang FPJ Batang Quiapo. Kasi diba, marami ang kumorner na sa kanya doon na parang, bakit nga ba natanggal or bakit tinanggal na si Makoy De Leon? Diba? Kung mga pala, in-explain naman din niya ng maayos yon. Hindi dahil sa ayaw na niya whatsoever. In-explain lang din niya ng maayos na ang bawat kasi karakter na ipinapasok niya sa Batang Quiapo ay may kanya-kanyang, alam mo yon, papel na gagampanan. Actually, nilinaw nga ni Direk Coco dito na dapat pala daw ang role lang ni David or ni Makoy De Leon. Tama ako, diba? Si Makoy De Leon. Tama, diba? Is pang pilot episode lang pala dapat talaga yung role niya as David. Pero dahil sa tinangkilik at talagang sinubaybayan ng tao at kinainisan, diba? Humaba ang kanyang papel. Parang si Bubbles yan, diba, dati kay Ivana Alawi. Si Ivana dapat parang 2-3 weeks lang yata dapat na magsushoot. Kaya lang, tinangkilik ng mga tao ang mga roles na bawat pumapasok at hindi naman daw nila mapipigilan yon. Kumbaga parang ngayon is, syempre may mga iba-ibang karakter na napapasok. May mga karakter talaga na kailangan tegihin boom boom bells. At siguro kaya naman din tinegi si Makoy. Kasi di ba nagrereklamo yung taong bayan na parang puro merlap na lang yung, alam mo yon, pinapatay ng mga karakter. O, di para maiba, pumatay tayo ng lalaki. Charot. Kaya inuna si Makoy De Leon. Hindi bakit nung una? Diba si RK Bagatsing din? Diba mas nauna nga tegihin yung karakter niya doon Diba? Yung nanay niya doon si Irma. Hinat daldal, o diba? Yung kapatid ni Ramon, diba? Pero yun na nga, sabi nga ng ilan, sabi nga ni Coco Martin, mataas daw ang kampaghanga niya kay Makoy De Leon at doon niya napatunayan kung gaano kagaling na aktor, hindi ba? Maaring may mga gagawing mga proyekto na kung kaya't kailangan tapusin, diba? At kumaga parang sa mga darating pa na panahon, ay willing pa rin naman din daw siya makatrabaho ang isang Makoy De Leon sa kung anumang projects na ibibigay at ipagkakatiwala sa kanya ng ABS-CBN. Oh, diba? Sabi, ito si Mario Palmera, sabi niya, akala namin pilit inabot ni Tita Cors yung, ano ba? Alam mo, Mario Palmera, paano kung yung Batang Quiapo at Encantadia Chronicles Sangre ang makakaapekto sa pagbaba ng ratings dahil sa malapit ng PBA Finals. At ang re-rate din parehas. Idol? Ulit.
Ulit. Hi, Josa Poblete ng Team Sabaw sa lahat din na mga nanonood sa atin, Kuya Felipe Aguinaldo, Josa Poblete, and of course, sa lahat pa din ng ating mga nakatutok o ayan, di ba? Huwag natin bigyan ng kulay. Kung bakit sa healthy competition para sa kanila, di ba? Kung, alam mo yun, kung magkakaroon naman ng collaboration ng mga sangre, malay mo biglang magkaroon sila ng sequel na nasa Quiapo naman sila. Bakit hindi nila igasi tanggol? Bigyan nila ng kapangyarihan. Diba? O yaman lumabas ang inang Reyna. Nakakaloka. Pero yun na nga, bakit lagi ako napapaisip din ako lagi kada may mga iba-ibang show ito obserba ko lang sa social media. Bakit ganun? Kapag may lalabas na proyekto ang TV5, laging sasabihin, ay papantapat yan kay Coco Martin. May proyekto ang GMA7, ay wala yan kay Coco Martin. Bakit? Anong tawag? Anong tingin nyo kay Coco Martin? Santo Coco ang tawag. Diba? So, diba, kanya-kanya din naman ang istorya, kanya-kanya din naman ang hilig, diba? Pero, ang maganda lang dito, diba, wag na natin bigyan pa ng kulay kung sakali nagkakatapat man ng programa. Gaya na sinabi ko, kung lumabas man sa ratings, mas mataas sila ng 24% against sa 16%. Diba, yung mga ganong aspeto na kung ano mang programa, hindi lang basta ng Encantadia, malay mo yung kila Lolong, yung mga ganong aspeto. Kasi bago naman ang Encantadia, Sangre Chronicle, Encantadia Chronicles, diba? Naglolong naman muna. I think naman they give their best naman para maipahatid ang mensahe na gusto nilang iparating sa mga tao sa bawat teleserye or proyekto na kanilang ginagawa. Sabi nga ng ilan, diba, kung hindi mo naman bet panoorin, may choice ka naman Punta ka sa TV5, punta ka sa GMA, punta ka naman sa A to Z, punta ka sa Channel 2. Yung mga ganyan, yung mga ganong aspeto. Diba? Wag na lang natin sila pag-away-awayin. Masyado nang magulo ang mundo. Diba? Wag na natin dagdagan pa ng hatred. Wow! Diba, Julieta Reyes? Diba, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Diba? But anyways, mga panggayan po muna ang ating unang chika for today's video sa ating pagbabalik. Nako! May nai-issue na naman daw kay Ivana. Ivana, nararamdaman. Hey girl, ang ganda-ganda ko. O, diba? So mamaya natin yan uuriratin. Muli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. We are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawang mong sabihin radyo, sabihin mo.